part 2 yata itong Alibay series. Kasi parang may hinahanap ako dito sa The Alibay series, but I like it so much. Sobrang ganda. Very gentleman si Paulo. Alam nila ang ginagawa nila. At si Kim Chu, mabuting babae siya at matalino din siya. Yes, tama po kayo dyan. Sana nga po magkaroon po ng part 2 dahil masyadong mabilis yung mga pangyayari and masyado pong nabitin ang mga Kim Pao fans dito po sa The Alibay. Parang ilang episode lang to tapos na agad. Ilang Friday na lang ba yung pagsasaluhan natin? 'Di ba? So sana nga magkaroon po ng part 2 tapos pahabain po nila mga kakimpaw yung mga eksena doon and yung mga pangyayari, mas gandahan pa sana nila yung kwento. And tama po kayo dyan, very gentleman ni Paolo Avellino and si Chinita Princess naman, matalino po talaga yan siya mga kakimpaw. Nung nakaraan nga po, di ba, parang pinuri siya ni Vice Ganda. Kahit hindi nga po nakapagtapos si Chinita Princess, pero napakahusay naman niya sa business management. Samantalang ang next comment naman mula po kay Corazon Capiral. Sabi niya, napakasaya ko kung totoo yan. Di na mag-isa si Kim. May kasama na siya sa buhay. May karamay siya sa problema na dinadala niya. Sana naman maging masaya na si Kim mula nang maging artista siya, puro sakripisyo sa pamilya. Sana ngayon, nasa tamang edad na siya, panahon na para naman sa kanyang sariling kaligayahan. Sana lumagay na kayo ni Paulo sa tahimik. Nandito pa rin kami bilang Kim Pao fans na nagmamahal sa inyong dalawa. God bless Kim Pao. Maraming salamat po sa komento, Ginang Corazon Capiral. Tama po kayo, sana nga may katotohanan itong lumalabas sa mundo ng social media, no? And viral na po ito ngayon, nagkalat ito mga kakimpaw sa Facebook mula nga po sa blog. Kasama po ni Audrey Diaz sa blog niya yung nagtanong tungkol nga dito sa live-in di umano na Kim and Paolo Avellino. So marami pong masaya sa balitang yan mga kakimpaw. Mas maraming naging masaya kasi alam naman natin na nasa tamang edad na po si Kim and Paolo Avellino kaya hindi na nakakagulat na mabasa nyo or mabalitaan ninyo na ganito na po ang setup ni Kim and Paolo. Yun ay kung may katotohanan. And sana this time, sarili naman po ni Chinita Princess yung piliin niya po. 'Di ba? Ito yung time na sana yung sarili niya naman kasi ilang taon po siyang nagsakripisyo sa kanyang pamilya tapos hanggang sa nanakawan siya ng perang pinagpaguran niya for 20 years. So ito na siguro yung right time para po alam niyo yun, makapag-isip siya ng tama para naman sa kanyang sarili. So sana mayroon pong makapagpatotoo ng balitang kumakalat sa mundo ng social media. So maraming salamat po sa inyong mga komento. God bless po and mabuhay kayo. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, ang trending in the Philippines. Walang iba kundi po ang hashtag Kimpaw, The Alibay episode 11 and 12 na merong 11.8k na posts. Trending with The Alibay on Prime. Still, marami pa rin po talagang naghahanap ng kiss and kissing scene sa loob po ng car. Sabi nga dito ng isang nag-post, diba kahit di na makita yung pumatay kay Walter at USB, okay kami. Wag lang yung mga yan na halik nga lang sa noo yata ang meron tayo. Madidilit pa. Umasa pa naman ako sa t-shirt. Then meron pong nag-reply na sana mabawi sa last 2 episodes. Ito yung project ng Kim Pao na ginastusan talaga ng bongga. Sana di masira dahil sa mga cutscenes and editing. After ng The Alibay, meron pa kayang project ang Kim Pao. Sana isa pang series. Sana Chloe ay remake. I'm sure bagay talaga sila sa role. So kaya po siguro kinat yung mga eksena na ganon dahil bawal po yun sa patakaran siguro ng Prime Video PH. So sumusunod lamang naman po ang management sa mga patakaran ng naturang platform. So siguro pag pinalabas po yun sa Free TV, malaya po nating mapanood yung mga eksena na yun na pinutol or kinat doon po sa mismong Prime Video PH.
So, tingnan natin mga kakimpaw, okay? Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ang tungkol dito sa post ng isang page. Tungkol ito kay Kim, kay Paula Avellino, at sa babae pong gustong-gustong makatrabaho, si Paulo. Sabi kasi dito mga kakimpaw, crush kasi ni Jane si Pau. Gusto niya maging leading man niya, kaya dati sabi niya, please Paulo, sana mapagbigyan mo ako kahit isang beses lang. Then nagbasa na ako ng comment, sabi dito, mabalik naman issue kay Jane kasi nung Christmas special, magkatabi sila ni Pau. Panay tingin kasi si Jane sa mukha ni Pau, smile-smile pa, pero hindi siya pinansin ni Pau. In short, mga kakimpaw, dinedma po ni Paulo Avellino etong si Jane. Kahit natingin ang tingin kay Paulo Avellino, nakapokus po kasi si Paulo kay Chinita Princess na para bang wala po siyang nakikita na mga tao sa paligid niya. So meron palang nagpapa-cute-cute kay Paulo Avellino mga kakimpaw. Pero yun nga lang, deadma ni Paulo Avellino. So hindi naman po yun imposible na mayroong magpa-cute kay Paulo kasi alam naman natin na talaga namang good looking po si Paulo Avellino. Pero syempre, one woman man lang po si Paulo. At yun po yung gustong-gusto ng mga Kimpaw fans for Chinita Princess. Parang noon pa naman kasi mga kakimpaw, gustong-gusto na po ni Jane makatrabaho si Paulo Avellino. Pero yun nga lang, hindi po ata sila nabibigyan ng pagkakataon. Kasi simula po nung nakatrabaho ni Paulo sa Chinita Princess, wala na si Paulo ang gusto makatrabaho, kundi po si Kim Chu. Kaya yung umaasa dyan na makatrabaho nila si Paulo, siguro makakatrabaho ninyo, pero hindi kayo magiging leading lady dahil meron na siyang Chinita Princess. Siguro co-actress lang mga kakimpaw sa isang project, pero yung iba partner ka sa kanya, like Chinita Princess, mukhang malabo yun kasi alam naman ng mga tao, 'di ba, na si Paulo ay for Chinita Princess at mas malakas po yung chemistry pag silang dalawa yung magkasama sa iisang frame. Tingin nyo sisirain niya ng management? Hindi po dahil kumikita sila dyan. Kaya sorry na lang for Jane. Mukhang napakainit ng balitang ito sa mga Kim Pao fans. Para sa kanila, si Paulo Avellino ay tila naging eksklusibong leading man para kay Kim Chiu at ayaw nilang makita siyang ka-level o kaparis ng ibang babae sa showbiz o kahit sa personal niyang buhay. Malinaw na malaking respeto at pagmamahal ang nararamdaman nila para sa koneksyon ni Kim at Paulo, kaya naman sensitibo sila sa mga potential na rival o comparison. Ang reaksyon ko dito, naiintindihan ko ang pananaw ng mga fans. Natural lang sa fandom na maging protect lalo na kung malakas ang kilig o suporta sa isang love team o professional pairing. Pero sa kabilang banda, mahalaga rin na bigyan ng kalayaan si Paulo bilang artista at tao. Maari siyang magtrabaho o makipag-collab sa iba nang hindi kinakailangang ibaba ang halaga ng kanilang professional o personal na relasyon kay Kim. Pwede rin itong maging paalala sa fans na ang pagmamahal sa artista o sa team ay pwedeng ipakita sa positibong paraan, sa suporta sa proyekto at career, sa halip na sa sobrang pagka-protective na minsan ay nagdudulot ng tensyon o misunderstanding. Mukhang tunay ngang seryoso ang mga Kim Pao fans pagdating sa relasyon o professional pairing ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Malinaw na sa kanila, si Paulo ay para lamang kay Kim at ayaw nilang may pares siya sa ibang babae. Hindi nakapagtataka kung bakit ganito kalakas ang suporta at proteksyon ng fandom. Malaki ang kilig at paghanga nila sa chemistry ni Kim at Paulo. At para sa kanila, ito ay hindi lang basta love team, kundi isang bagay na espesyal at natatangi. Ngunit sa kabila nito, mahalagang maunawaan na si Paulo Avellino ay isang profesional na artista at may sariling career na maaring magdala sa kanya sa iba't ibang proyekto o co-stars. Bagamat naintindihan ang emosyon at passion ng fans, may hangganan rin ang pagiging protective. Ang sobrang pagka-protective minsan ay pwedeng magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng fans at sa mismong artista. Sa kabuuan, nakaka-appreciate pa rin ang dedication at loyalty ng Kim Pao fandom. Malinaw na hindi basta-basta nagbubulag-bulagan sa kanilang idolo. Ipinapakita nito kung gaano sila ka-invest sa kanilang suporta at kung gaano nila pinahalagahan ang koneksyon ni Kim at Paulo. Gayunpaman, magandang paalala rin na ang tunay na suporta ay hindi lamang sa pagsunod sa gusto ng fans,
kundi sa pagpapahalaga rin sa profesionalismo at kalayaan ng artista. Sa tingin ko, ang balitang ito ay isang malinaw na patunay kung gaano kalakas ang influence ng fandom sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Isang kombinasyon ng pagmamahal, kilig, at minsang pagka-overprotective na hindi natin maiwasan. Masasabi kong malinaw ang dedikasyon at loyalty ng Kim Pao fandom. Napaka-protective nila kay Kim Chiu at kay Paolo Avellino at ayaw nilang maipares si Paolo sa ibang babae maliban kay Kim. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang koneksyon ng fans sa kanilang idolo at kung gaano nila pinapahalagahan ang uniqueness ng pairing ng dalawa. Sa kabilang banda, nakikita rin natin ang hamon sa ganitong sitwasyon. Bilang professional na artista, may kalayaan si Paolo na makatrabaho ang iba pang actress o sumubok ng iba't ibang projects. Mahalaga na balansyehin ang fan loyalty at ang personal at professional freedom ng artista. Sa pangkalahatan, ang balitang ito ay patunay kung gaano kahalaga sa fans ang kilig at chemistry ng kanilang paboritong love team. Ngunit ito rin ay paalala na ang suporta ay pinakamaganda kapag positibo at may respeto sa mga desisyon ng artista. Dagdag pa rito, pwede nating tingnan ang ilang aspeto. 1. Epekto sa career ng mga artista. Ang sobrang pag-protective ng fans ay pwedeng magdulot ng pressure kay Paolo at Kim sa pagpili ng projects o co-stars. Minsan kahit gusto ng artista na subukan ng ibang roles o collaborations, naiimpluwensyahan sila ng opinyon ng fans. 2. Social media at fan dynamics. Ang balitang ito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang boses ng fandom sa social media. Sa digital age, mabilis kumalat ang mga opinyon ng fans at pwede rin itong maapektuhan ang public image ng artista, positibo man o negatibo. 3. Positibong aspeto ng fan loyalty. Ang pagiging protective ng Kim Pao fans ay nagpapakita rin ng dedication at passion. Nakakatulong ito sa promotion ng projects ni Kim at Paolo at nagbigay ng matinding support system para sa kanilang mga pelikula o serye. 4. Paunang paalala para sa fans. Maganda ring paalalahanan ng fans na ang tunay na suporta ay hindi lang tungkol sa exclusivity ng pairing, kundi sa pagpapahalaga sa talento at profesionalismo ng artista. Mahalaga rin ang balanse, kilig at loyalty, pero may respeto sa kalayaan ng mga artista. Sa pinakabagong balita, malinaw na ipinapakita ng Kim Pao fandom ang kanilang labis na proteksyon kay Paolo Avellino. Ayaw nilang maipares siya sa ibang babae maliban kay Kim Chiu. Para sa maraming tagahanga, hindi lang ito basta love team. Ito ay simbolo ng kilig, koneksyon at natatanging chemistry na pinapahalagahan nila ng lubos. Ang ganitong loyalty ay may positibong aspeto. Halimbawa, ang fan support ang nagbibigay ng malaking promotion sa mga proyekto ni Kim at Paolo mula sa teleserye hanggang sa pelikula. Malakas ang engagement ng fans sa social media, kaya naman tuwing may bagong show o pelikula, mas mataas ang anticipation at interest. Para sa artista, ang ganitong support ay maaring maghatid ng mas maraming oportunidad at matibay na backing sa kanilang career. Ngunit hindi rin may kakailang pressure na dulot ng sobrang pagka-protective ng fandom. Si Paolo, bilang isang professional na artista, ay may karapatang pumili ng iba't ibang projects at makatrabaho ang iba pang aktres. Sa ganitong sitwasyon, may panganib na maapektuhan ang kanyang kalayaan o maging sanhi ng misunderstanding sa fans kung sakaling magkaroon ng ibang collaboration. Gayun din kay Kim Chiu na kahit supportive at committed sa pairing, ay kailangang balansehin ang kanyang professional growth at personal choices. Sa kabuuan, ipinapakita ng balitang ito kung gaano kalakas ang influence ng fans sa showbiz Pilipinas. Isang kombinasyon ng passion, kilig, at minsang pagka-overprotective. Ang pinakamahalaga para sa fans ay matutunan na ang tunay na suporta ay hindi lamang tungkol sa exclusivity o control, kundi sa pagpapahalaga sa talento, profesionalismo at kalayaan ng kanilang idolo. Sa ganitong paraan, mas sustainable at positibo ang relasyon ng fans at artista, isang balanseng kilig na walang stress.